Hello and welcome. Kumusta kan lahat dito mga kapigusta viewers? Buckle up dahil merong nag-admire sa'yo. Alamin natin at kilalanin natin kung sino ba itong admirer mo. So guys, this is love reading. Kung ayaw mo makinig sa love reading, then skip nyo lang itong reading ito. Manood ka ng ibang reading. This is about love reading, no? And para naman malaman natin, malay mo, yung secret admirer mo pala is may crush ka rin pala. So, hindi mo na kailangan patagalan pa ito. Pwede na rin na ikaw na rin ang gagawa ng the moves, no? Galaw, no? Yeah. So, take actions mga kapatid. Malay mo ay crush mo to, crush ka rin niya, and now na alam mo na itong taong ito may gusto sa'yo, ina-admire ka, only if both of you are single, ano? So, why not, no? So, yeah, maybe this reading will help at ito ay makatulong. Sana nga, no? Makatulong ito sa inyo na mapabilis itong sitwasyon ninyo. Kasi lalong-lalo na kung meron itong parehas kayong may gusto sa isa't isa, kaya lang hindi mo alam kung ano ba talaga nararamdaman mo. Baka minsan ay one-sided lang. Maybe this reading will find out kung ano ba talagang nararamdaman ng taong ito sa inyo, intentions niya, at bakit ka ba ina-admire ng taong ito. So this is all about your admirer. Alamin natin kung ano ang intensyon ng admirer mo at kilalanin natin siya, no? Kamusta kayong lahat mga kapatid? Alam ko dito ay karamihan dito na excite. So hold on. Yeah, hold on tight dahil this is it. Alamin na natin kung sino itong admirer mo. Alright? Spirit Angels. Sino itong may lihim na pagtingin sa ating mga collective or ina-admire ang ating mga collective? Alright? Alright, Spirit Angels. Sino ito? Ito ay parang tatalon na. Okay, boss. Siguro may boss. Okay, boss energy. Itong taong ito ay boss, mataas ang antas, it could be manager or may-ari ng negosyo. Maybe boss mo ito ay may gusto sa iyo or ina-admire ka. It doesn't have to be na-admire na talagang wants to be in a relationship. No, meron naman talaga na hinahangaan ka lang. So, wag natin na masubrahan ang reading na ito, no? Ayoko na mag-expect kayo ng dito sa reading na ito. Alright, so this is just about admirer, no? Magandang intention sa iyo dapat eh. So, Spirit can just who is this person na in-admire ng ating mga collective? Sino ito? So, confirm, boss. Mayroon tayong dalawang boss. Ex-friend ninyo. Na-admire ka, kaya lang ex mo na. Wala na siguro kayong communication. Hindi sa ka sa in-admire niya. Ex-partner, yan, may mga ex kayo dito. Ex-partner nyo na. Manager, again, boss, manager, malakas talagang ano dito ng taong ito. Yeah. May anak na, ang taong ito ay may anak na at ina-admire ka. Girl hater, so itong taong ito ay girl. Siguro hate ka na niya ngayon dahil siguro unfriend mo na siya, walang communication, hindi mo na siya kinakausap dahil kaya tuloy nagkaroon ng hatred sa taong ito. Kaya lang, isa ka naman sa mga ina-admire niya. Katrabaho na lalaki. Okay. Katrabaho na lalaki. Ina-admire ka ng coworker mo na lalaki. Kalaban mong babae. So again, hater. No? Isa sa mga hater mo ay ina-admire ka pala. Kaya lang ex mo na. No? Kaya may kalaban dito. Ex-friend, hater, no? Kapitbahay na lalaki. So, ang taong ito ay kapitbahay mong lalaki, ina-admire ka ng kapitbahay mong lalaki. Guy hater. So again, guy hater, ex-friend. Yeah. Ano sana yun? Ex-friend, ex-partner. Yeah. Okay. Related to sa mga ex. Okay. Hate ka nila dahil hindi mo na siya pinapansin, dahil wala na silang connection sa iyo or communication. Soulmate. So your soulmate is admiring you. You are dealing with your soulmate. Kaklase mong lalaki is may gusto sa iyo or ina-admire ka. Okay, OFW. Alright, so you are dealing with the person na nasa abroad, nagtatrabaho, or OFW. Okay, dito natin ilagay ito. Let's get more. Okay. Okay, let's get more about this person na ina-admire ka. Alright, Spirit ka rin dyan, sino itong tao na ina-admire hidden feelings sa ating mga collective? Ina-admire, may gusto sa ating mga collective. Sino siya? That's
describe more sa ating para sa ating mga collective. Baka nakakaramdam na kayo na may gusto itong taong ito or weird, no? Feeling ko parang may weird treatment. Okay. Kaya siguro hate mo na siya, in-ex-friend mo na siya dahil weird itong taong ito. Weird yung ano niya sa iyo, yung treatment. Kaya hindi pagkakaintindihan or na-misunderstood mo siya. Meron kasi ditong misunderstood kaya nasira yung friendship. Yeah. Okay, alamin pa natin sino tong taong itong ina-admire natin mga collective. Guys, ito ay katuwaan lamang, kunin nyo lang guys kung saan ka nakaresonate, kung hindi naman para yun sa iba. Baka nakuha talaga natin dito, or sana nga makuha talaga natin dito ang para sa inyo. Kung hindi naman sa iba yun, or panoorin nyo na lang yung ibang reading. No? Wag lang tayong bitter, wag lang tayong hater. Haters is not allowed here, but again, everybody are welcome. So, yeah. Matalino, itong taong ito ay matalino. Kaklase, siguro ito ay kaklase mong lalaki, matalino din. Or this could be the reason kaya nag-admire din sa'yo, dahil matalino ka. Again, chismosa, chismoso, itong taong ito ay chismosa. Again, nakikialam. Or chine-check yung anong galaw mo, or anong ganap sa'yo dahil ina-admire ka ng taong ito. Okay. Materialistic, itong taong ito ay materialistic. Okay, ano pa? May anak na. Yeah. Confirm, ang taong ito ay may anak na. Okay, you could be dealing with Aquarius. Ano pa? Tamad, itong taong ito ay may medyo katamaran. Kasi siguro ex-friend or ex-partner mo na. Yeah, dahil napansin mong may katamaran itong taong ito. Or katrabaho. Makeup artist, ang taong ito ay nagtatrabaho sa salon siguro. Or mahilig mag-makeup. Or fashionista, film. Saan ba yung parang OFW? Okay. You could be dealing with a foreigner or Filipino-American. Aquarius. Meron na tayong Aquarius dito, di ba? Yeah. Wow, dalawa yung Aquarius. So confirm, you are dealing with Aquarius. Okay, malademonyo. Meron palang taong malademonyo. Ewan ko ba kung paano ko ba ito na to. Guys, kaya siguro hindi mo na siya kinakausap or like again, related ito sa malademonyong tao. Ex-friend, ex-partner. So, just take what resonates for you here. Alam mo kung sino itong pinagsasabi kong demonyo. Kaya ikaw ay lumalayo na, but this person is admiring you. Wow. We have here spiritual. This person is very spiritual, no? Religyoso. Meron tayo itong malademonyo. Meron naman tayo itong angelic or spiritual, religyoso. So, yeah. Professional. Ang tawag ito again, guys. Boss. Professional, saan ka pa? Alright? So, siguro, hindi mo lingid sa kaalaman, lingid sa iyong kaalaman na ang boss mo or a professional person or high rank, no? At this person's admire you. Maiksi ang buhok. Yeah. Long lashes. Siguro mahilig ka sa long lashes, or maybe this person admire you dahil the reason, no? Kaya in-admire kanya dahil sa long lashes mo. Virgo. Yeah. Guys, again, minsan nagkakapalit-palit yung natin dito. This could be you or this could be the person na the reason kung bakit kanya ina-admire. Capricorn. Maybe you're dealing with a Capricorn person around 60s. This person could be around 60s. Gemini. Ano yun? Yeah, Gemini. Nagyuyosi ang taong ito ay naninigarilyo. O siguro vape. Yan, nagle-level up na yung yung yosi. Vape na. Moody, ang taong ito may pagka-moody. Siguro kulang sa pansin ng taong ito. Kaya siguro minsan hindi mo siya kinakausap o napapansin mo na tahimik lang dahil moody itong taong ito. Okay, nurse. Siguro ang taong ito ay nagtatrabaho sa sa hospital, nurse or clinic. Maparaan ang taong ito ay maparaan para-paraan lang. Okay, ano pa? Okay, sinungaling. So, siguro, isa to sa mga taong nagsisinungaling sa'yo. Kaya siguro, ex, no? Hindi mo na siya kinakausap. Kasi meron tayo itong walang pag-uusap, ex-friend, ex-partner. Kaya, yeah. Kaya nga meron tayo ditong malademonyo, Kasi, tapos ka naman nag-e-end dito sa inyo. But this person still, maybe, isa to sa mga stalker, nag-stalk sa inyo, mga kapatid, no? Magsasaka. Ang tawag ito ay magsasaka. Farmer, foreigner,
confirm. You might be dealing with a foreigner or mahilig kumanta. Yang taong ito ay mahilig kumanta, magandang boses, very talented, professional. Maybe you're dealing with a professional, kasi maraming klaseng professional eh. Professional model, professional makeup artist, or professional singer, dancer, whatever it is, ikaw lang nakakaalam, and I'm for sure, kilala mo itong taong ito, kaya nga, ina-admire ka ng taong ito. So, alamin natin kung anong reason kung bakit kanya ina-admire. What else, Rick? Ganun just the reason kung bakit ina-admire ang ating mga collective? Ano pa? Like again, meron tayo dito siguro dahil magandang boses mo. Kung ikaw may magandang boses, that could be the reason kung bakit kanya ina-admire, or dahil sa lashes mo, or dahil sa it could be spiritual, no? Yeah, soulmate. Maybe there is a spiritual connection between the two of you dahil soulmate nga kayo. Yeah. Kaya nadodrone kayo pareho. Okay. Yeah, marriage. Maybe siguro ito yung sa wife. Ano ba yun? Yeah, soulmate. Siguro dahil partner nyo na ito. If you are in a relationship na or married, yeah. Okay, saving. Yeah, you are good at saving. So, when it comes to money, magaling ka. So, this person admire you. Ina-admire ka niya pagdating sa pera, kung paano ka mag-impok ng pera, pag nagtatrabaho ka na mabuti, and this person admiring you the way how you handle the money, your finances. Okay, boyfriend. Meron tayo ditong boyfriend. So, confirm dito, boyfriend. Your boyfriend admiring you. Ano pa, business, yeah. It's about money. You guys are good at business. You, siguro business mindset ka, business woman, something like that about business. You are good at managing about business, yeah. Yeah, you're good about finances. It's like you are growing your finances. You know how to handle your finances. You know how to create more business or idea. Yeah, magaling ka sa pag-idea ng pag-manage ng business. Yeah, more about money. Wow, money. Yeah, this must be how you manifest. Talagang minamanifest mo yung finances mo na mag-grow ito, especially sa future mo, kaya ina-admire ka ng taong ito. Siguro, ina-admire ka niya, maybe this person think about, you're good, siguro mapera ka, napapansin niya na nag-grow ka, no, yung finances mo, yung material na bagay na siguro napapansin niya na mamamahalin yung mga gamit mo, or the way you handle yourself, para bang hindi ka naman mayaman, pero yung mga gamit mo, maingat. Nakukuha ko yung energy na maingat ka mag-ayos sa mga gamit mo, para bang hindi ka naman mayaman, but how you are look, no, yung mga gamit mo, yung pananamit mo, mukha kang yayamanin, mapera. Yeah, maybe this person sees you the admirable, the way how you handle yourself with care. You look like a professional, you look like a pro, no? Something like that, mga kapatid, na yayamanin ka, tingnan, you don't look like cheap at all, something like that, na that's why this person admire you. Alright, boss, manager, katrabaho mong lalaki, yeah, this person think na mayaman ka o mapera ka, negosyante ka, yeah. Gifts. So, you could be the person na mahilig magbigay regalo, and the reason kaya ka mas na-admire ng person mo, lalong-lalo na if you are in a relationship, boyfriend, marriage, kasi meron tayo ditong marriage, kapartner ninyo, yan ang mga dahilan, no? One of the reasons kaya ka ina-admire ng taong ito. Dahil you are expressing your feelings toward gifts, no? Ikaw ito magpagbigay, especially sa mga friends mo, no? Or ex-friends. Kaya siguro namimiss ka rin nila kasi meron itong namimiss nila yung ng taong ito, ex-friend mo, ex-partner. The reason na namimiss ka niya dahil sa pagiging mapagbigay mo, malambing, mapagmahal. Yeah. Yeah, naalala ka nila the way how you express your love towards them. Lalo-lalo na my birthday, celebration, ikaw itong tao na hindi nagpapakita ng walang regalo. You always carried a gift toward this person because that's how you feel or how you express your feelings toward this people or this person, no? Mapagbigay, anong tawag dito? Expressive, no, sa feelings ninyo through gifts.
Ano pa? Spirit guide angels. Ano, alamin pa natin itong taong ito. Okay. Nasaan itong taong ito? Feeling ko, saan ba itong taong? Meron tayong OFW dito, foreigner. Meron naman tayo ditong kaklase. Alright. So, we have here, okay, 8 of Wands. Okay. So, yeah, this person might going to reach out. Yeah, may surprise, may surprise na magaganap sa inyo dito. When this person is ready, when this person is healed, meron tayo ditong Aquarius and a spiritual journey. Okay. Yeah, okay. Somebody's new. Meron ditong someone new. I don't know. May magbabalik siguro, ex ninyo, ex-partner, hater, kalaban nyo na, or guy hater, I don't know. Meron dito magbabalik. Kasi siguro nagagalit siya dahil no communication. Nagagalit siya dahil sa paglayo mo. Meron kasi dito nagagalit siya dahil sa na-achieve mo. But siguro selos lang ito. Meron dito nagsiselos. But then again, guys, ina-admire ka ng taong ito. Hindi niya that admired feeling andyan pa rin sa puso niya. Siguro meron ditong miscommunication o hindi pag-uusap, nasaktan siya. When this person feeling ready, pag ready na siya na harapin ka, kausapin ka, this person is going to reach out. Mag-reach out siya sa inyo. Okay? Kasi meron itong hindi nag-uusap. Walang kibo-kibo. It doesn't have to be long distance, ano? Kasi meron ditong long distance. Meron naman na walang communication. Yeah. Hindi mo siya kinikibo. Pag ready na itong taong ito, kakausapin ka niya, mag-reach out sa inyo, or siguro masusurprise ka sa taong ito. May pagpaplano itong taong ito na surpresahin ka. Baka may uuwi, or bigla kang kausapin, or mag-reach out sa inyo. Okay. Ano ang intentions ng taong ito sa inyo? Alamin nga natin anong intention niya sa inyo. Hold on. Our spirit guardians, ano ang intensyon ng mga admirer ng ating mga collective? Ano ang intensyon ng ito sa ating mga collective? 8 of Swords. Maybe this somebody's trap. Yeah, someone here is like stuck. Maybe this person could be married or hindi siya makakagalaw sa sitwasyon na ito. Maybe limited lang, may limit sa kanya. Lalong-lalo nang ang taong ito ay married, ano? Kung married siya or in a relationship, hindi siya pwedeng mag-voice out ng nararamdaman niya sa inyo. Dahil nga, 'di ba? Limited lang ang kanyang actions towards you. And again, it could be sa may kasal na siya, married na siya sa iba, or may karelasyon na, or somehow ay walang communication, ano? So may bawal siguro sa kanya, or distance, siguro may distance sa inyo. Yeah. At this moment, hindi pa siya ready. This person hindi pa siya ready mag-voice out sa nararamdaman niya sa iyo. Siguro conflict. I don't know, something about conflict. May conflict pa, may hindi pa siya ready, hindi pa oras para mag-voice out siya, or somehow in general, overall hindi pa siya ready na magtapat ng nararamdaman sa inyo, or reconciliation, mag-voice out, sabihin yung nararamdaman, or whatsoever, no? Hindi niya rin alam kung ano ba talaga ang intention niya sa inyo. Mix kasi yung nararamdaman niya eh. Yeah. Meron itong stranded na stuck siya. Hindi pa ready. Hindi pa niya alam kung hindi pa siya nagkakaroon ng idea, or hindi pa niya nakikita yung totoo. Ano ba talagang totoo? Siguro, like again, mixed feelings. Either love, or just crush, or I don't know, intimate lang nga ba ang gusto niya, or I don't know, hindi pa talaga siya ready, or marami pa siyang hindi alam sa nararamdaman niya or sa sitwasyon ninyo. I don't know, guys. Again, kunin nyo lang kung saan ka nakakarasan, kung hindi naman para yun sa iba. Huwag nyo lang po lahatin, mga kapatid, okay? Ano pa? Ano naman ang nasa emosyon ng taong ito sa mga collective? Okay. Strength. Like again, wala pa siyang confident. Hindi pa siya ready kasi nagre-reverse yung strength niya. But then again, guys, this person is going to surprise you. When this person's ready, pag ready na siya na harapin ka, then this person is going to approach you, talk to you, magbabalik.
siguro sa ngayon, humihingi na muna siya ng mga advice, tulong, or nagre-research pa siguro siya. Again, this could be related sa finances na hindi pa siya ready, but this person, ina-admire ka niya. No? Ina-admire niya yung pagiging mapagbigay mo, matulungin, sa talent mo, maganda yung boses mo, nagagandahan siya sa boses mo, or sa finances mo, mas okay yung finances mo. Kaya siguro, the reason na hindi pa siya ready na mag-approach sa iyo, kausapin ka, dahil struggle pa siguro siya sa buhay niya, no? Again, meron tayong tambay, wala pang trabaho, may katamaran, yun siguro din yung reasons niya. Siguro hindi kanya kayang buhayin. It's something about na stuck pa siya, no? Hindi pa siya ready financially, emotionally, physically, something like that na hindi pa talaga siya ready. But when the time is ready na, okay na siya, stable na siya, financially stable na siya, emotionally, physically stable na, then this person is going to reach out, kausapin ka niya, no? Like again, sa ngayon, kailangan pa niya, this person's like gathering their strength at this moment. Naghihintay pa siya ng tamang panahon para to find a way na mag-reach out, kausapin ka. Kasi meron itong imbalance, no? Humihingi pa siya ng strength or gabay. This person needs strength or experience. Siguro wala pa siya masyadong anong tawag dito? Experience, lalong-lalo na kung itong taong ito ay bata pa, inosente pa, sabihin natin nag-aaral pa, no? So, wala pa siyang masyadong experience kung paano mangligaw. That's just an energy na kukuha ko dito mga kapatid, no? Example lang na kung itong tao ito ay bata pa, kaklase mo, this person's looking forward to gather more strength, humihingi ng mga advice or chine-check sa social media kung paano mangligaw, kung paano how to get you, no? Something like that, or kung paano ka magkagusto sa kanya. I don't know, something about na ginagather pa muna niya ang mga knowledge, kung paano kanya or how to get you back. Siguro this could be related sa ex ninyo, how to get you back, or how to get you, something like that, how to get you. This person needs strength or kailangan pa niya ng matutunan. Marami pa siyang dapat matutunan para kausapin ka or how to reach out. Para mag-reach out sa iyo. Siguro, saan ba yung meron ko nakukuha dito na para-paraan. I'm also getting like this person could try to get closer sa iyong pamilya. No? Kasi itong taong ito maparaan. So this is also the sign ng taong ito ay ina-admire ka or one of your admirer. Sabihin natin na nakipag-close siya sa iyong nanay, tatay, kapatid. Para-paraan lang para makuha mo yung attention niya, para lang maging close kayo. This person is like, that could be also the reason na para mas maging close kayo o magkaroon ka ng connection. So gumagawa siya ng paraan na para magkaroon ka ng communication or stable, no? Stable ang inyong samahan. Like again, this could be your partner ngayon, kung ikaw ay married na, committed na, this could be your partner na gusto maging close sa nanay mo, sa pamilya mo, para mas magiging strong pa ang inyong bonding, ang inyong relationship, ano? And that's also the reason, no? That's also the reason na nag-admire siya sa inyo dahil magaling kang mag-impok ng pera, mag-save ng pera sa negosyo. Mapagbigay ka, expressive, mahilig magbigay ng regalo. That's also the reason kaya nag-ina-admire ka ng taong ito. Ano pa? So, okay, alamin natin kung how this person view you. Okay, Spirit Guiding Angels, yung admirer ng ating mga collective, how this person view our collective. Final, how this person view our collective. Yung mga admirer nila. So again, loves jewelry, mahilig ka sa mga material na bagay. So napapansin ng mga admirer mo na yung mga ginagamit mong jewelry, siguro mga alahas, I don't know, kasi may mga kahit na peke yung ginagamit yung jewelry, nagmumukha kang yayamanin. So it doesn't have to be na alam nila kung ilang karat ba yung jewelry mo, but then how you handle this with care, how you carried yourself, yayamanin, or siguro napapansin nila na like again, materialistic, the way how you handle your material things, you are doing well, kaya in-admire ka nila. Kahit na yung iba dito, imbis na in-admire ka,
nagmumukhang haters na rin, no? Naiinggit na. Very trusted. Yeah, they admire you because you guys are very trusted, trustworthy. Yeah. Ano pa, Spirit Angels? Okay. Very active. So, yeah, you guys are very active, ano? Nag-gym, or, yeah, active, or, laging malinis, sabihin natin na malinis ka sa bahay, or something about na lagi kang active, no? Nagja-jogging, nagbibisikleta, or sa trabaho, napaka-aktibo mo sa trabaho. Hard-headed, meron naman dito na matigas ang ulo, pero in-admire nila, kung, kahit na matigas ang ulo mo, you are still admirable. Okay. Truly admirable nga. Okay, hindi na tayo makipag-away pa. Okay na, sige na. Admirable ka na nga. Beautiful and charming, handsome, sexy, macho, yeah. So, nasa iyo na. Ina-admire ka ng taong ito dahil napaka-charming mo. Agaw pansin ka talaga ng taong ito dahil sa charm mo, ganda mo, alindog mo. Yes, that's the reason kaya ina-admire ka ng taong ito. So, what about your a person na may gusto sa inyo, no? About like a love reading, this about, no? Kung ito love reading, most likely love reading naman talaga dito. Yeah, love reading. What about your ex? Kasi meron tayong ex-friend, ex-partner. Ano sana ang dapat niya sabihin sa inyo? Kasi gusto niya mag-reach out sa inyo eh. Anong sana sabihin ng mga ex ng ating mga collective? Ex-partner. Okay. Ano sana gusto nilang sabihin sa ating mga collective? It's all fake. I don't know. It's all fake dahil siguro nalaman mo na nagkukunwari lang. Siguro may third party doon sa sitwasyon ninyo. And yeah, it's all fake. Hindi siya naging totoo sa inyo. Nung time na naging kayo at nalaman mo ito, siguro naramdaman mo rin na it's all fake. Especially sa friendship din kasi meron tayong ex-friend. It's all fake. Hindi siya naging tunay sa inyo. Ano pa? Wish I could be the one. So sana siya na nga sana ang pinili mo. Sana yeah. Sana siya ang pinili mo. Ano pa? O sana siya ang nag-iisa sa puso mo. Is this love what I'm feeling? Hindi niya alam kasi meron tong hindi pa siya sure, ano? Kaya again, guys, when this person is ready, pag ready na siya na harapin ka, sa ngayon naguguluhan pa siya. Hindi pa niya talaga nakikita yung totoong nararamdaman dahil mixed feelings. Either infatuation lang, crush lang, or katrabaho lang ba, kaibigan lang. Like again, this person admires you, gustong-gusto ka niya, kaya lang, hindi pa niya alam, hindi pa niya na-confirm kung talagang love pa talaga ito, or friendship lang, or katrabaho lang, or dahil boss mo lang siya, something like that, na in-admire ka lang niya. Ano pa sa bottom? I hate seeing you with someone else. So yes, this person is napakasiloso. Yeah, napakasiloso ng taong ito, and yeah, ayaw niya nakikita kanyang may kasama kang iba. Even friends, co-worker, siguro boss. Again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakarasunita, no? So, final message. Alright. Spirit ka na just, ano naman ang final message mo sa ating mga collective? Final message. Alright, free yourself, guys. Pag hindi ka na masaya, whatever you guys are in, kung hindi ka na masaya ngayon, emotionally imbalanced, or feeling mo na exhausted ka na pagod ka na, nasasakal ka na sa sitwasyon mo ngayon, it's time to take back control of your life. You are the one who's in control. This is a reminder, no? Wag mong gulgulin ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman dapat pwede, na hindi ka na masaya. Free yourself. You have freedom to do so. Okay? So, it's time to take back control your life, and you are beautiful inside and out. So, do not let anyone to control you, especially sa relationship, toxic friendship, toxic relationship. Kunin nyo lang kung saan ka nakasunit. You are in control, even sa trabaho. Yeah, it could be a manager. Kung hindi ka na masaya, face them. Harapin mo sila, kausapin mo, and yeah, tell them how you feel. Yeah, be expressive. Alright? Kasi kung kinikimkim mo lang ito, talaga mas stuck ka dyan. Alright? Yeah, so hanggang dito na mga kapatid, and ingat-ingat po kayo palagi, and again, huwag kayong magkulong. It's time to get out, let it out,
no? Whatever how you feel or situation you are in right now, be in control. All right? Life is too short. Enjoy life. And I love you guys. And I see you guys in my next reading. Bye. Thank you.